Energy! Lindsay! Lindsay. Good morning, Panga! Good morning! Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat! Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit, pero may puso. Handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Happy New Year po sa inyong lahat. 2025 na but still nakikinig pa rin po ako ng lihim sa Energy FM. By the way, my name is Jella. Sumulat po ako dahil gusto kong itanong kung tama pa bang magstay ako sa relasyon na ito with my boyfriend. Bale, DJ Lindsay, 2 years na po kami ng boyfriend ko na nagli-live-in. Okay naman siya. Masipag, mapagmahal. As in, yung love language niya ay act of service. Naglalabas siya ng mga damit namin kapag day off niya. Mabait. Palagi akong pinagluluto, pinaglilinis ng bahay. Kaya naman hindi ko inakala na kaya niya pala akong lokohin. Nangyari ang lahat ng to at nalaman ko ang lahat ng ito nung papaalis siya papuntang Manila. Hindi ko alam kung bakit naisipan kong kalikutin yung cellphone ng boyfriend ko. Tapos, napunta ako doon sa Telegram account niya. Doon ko nakita lahat ng kalokohan niya. Meron siyang mga kachat sa ML. Doon niya raw nakilala. Okay lang naman makipag-usap eh. Pero ang hindi ko matanggap yung mga malalaswang usapan nila ng boyfriend ko. Tapos nakita ko pa doon na dininay niya na meron siyang girlfriend. Nakita ko pa doon sa Telegram account niya, DJ Lindsay, na nagbabayad siya ng ibang babae para lang may mangyari sa kanila. Napakasaklap po, DJ Lindsay. Ang pinakamasaklap na ginawa niya, umalis siya at pumunta sa babae na isang bayaran. Tapos kinabukasan, birthday ko. Alam mo yung habang binabasa ko ang lahat ng yun, para akong pinapatay. Sa sobrang sakit. Alam mo yung parang gusto mong tumawa, na gusto mong maiyak, na gusto mong magdabog. Kasi hindi mo ini-expect eh. Hindi ko akalain magagawa niya sa akin yun. Wala man lang akong natanggap na explanations bago siya umalis. Nakikita ko lang noon na namumugto yung mata niya. Kasi alam niya na nasasaktan ako. Sorry lang siya ng sorry sa akin. Pero hindi naman siya nag-explain.
Tapos nag-uusap kami sa chat, DJ Lindsay. Tapos lagi niya lang sinasabi doon na hindi niya raw alam kung bakit niya nagawa yun sa akin. Siguro daw natukso siya. Nawala sa sarili. Ako naman si tanga. Mahal ko eh. Kaya pinatawad ko. Pero simula nun, kahit maliliit na bagay lang, kinakagalit ko na. Maliliit na bagay lang, pinag-aawayan na namin. Kasi iba't ibang bagay na yun tumatakbo sa isip ko. Pakiramdam ko, hindi ko na siya mapapagkatiwalaan. Any advice, DJ Lindsay? Hihintayin ko po at tatanggapin ko po kahit masakit ang mga magiging comment dito sa Lihim ng Liham. Muli, ako po si Jella. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Hi, Pangga! Tayo pa rin pong istasyon na same, pero iba! Pangga, we are number 106.7 Energy FM. Wow! Huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo, Energy! Good morning sa lahat po ng mga Pangga po natin na nakaantabay na po sa atin via the radio sets, mahal ko. At syempre naman, yung mga nandyan po sa ating Facebook Live, we are so live on Facebook and sina Arch, si Elizabeth, Rosemary, Yoli, si Jeric, si Mary Mejia, magandang umaga po sa inyo. Villaseñor Del Rio, Sara, good morning po. Uy, ang hirap nito Yung tipong, pero alam mo, itong mga gantong kwento, nangyayari naman talaga siya in real life. Yung, you don't expect someone na magagawa yon that bad, that nasty thing to you. Kasi all the while, alam mo yun, para siyang hulog ng langit, 'di ba? Sagot sa iyong mga dasal. Tapos malalaman mo na meron palang ginagawang kabulastugan tong jowa mo. 'Di ba? Doon mo marirealize na ay tao pala siya. Akala ko superhero. Diba? Akala ko kakaiba siya sa lahat. Wow! Yan naman yung laging linyahan ng mga 'di ba? Ng mga in love. Ibahin mo ko. Diba? O, iba ka nga. Oo. Galing mo magtago. Wow! Nimal ka. Kakaloka. Uy, kung anong may isip mo tungkol dito or your thoughts about the story, mahal ko, isend mo sa akin yan. We are live once again sa ating Facebook account, facebook.com/energyfm1067. We are also live on TikTok kung hindi ako nagkakamali. And of course, sa ating radio, sa inyong mga tuner, radio sets, mahal ko, 106.70 sa inyong mga talapihitan. Talapihitan, be! Talapihitan. Okay, diba? Sabi dito ni Amechi, the only advice is leave him, Pangga. Tigilan nyo na yung mga mahal ko eh. Huwag kayo feeling main character ng paglabas ng story na ito. Tapos ang ending, kahit nagpapakatanga ka na, okay pa rin sa'yo. Sabi naman ni Telly, it's normal to feel easily angered by him after the incident. Mabuti na lang at hindi pa kayo kasal. Otherwise, you will feel truly trapped sa relationship na yan. Stop having chorba with him, aka leave him alone. Wow! Sabi naman dito ni, sino pa yung mga nagko-comment dito? Hello po sa inyong lahat. Mamaya babasahin ko po yung mga pabati po ninyo dyan. But in the meantime, basa muna tayo ng mga comments natin, mahal ko. Sabi ni Arch, ang nagbabalik na si Arch! Hello, my friend. Sabi dito, Happy New Year, Lindsay.
Regarding the letter sender, set yourself free from this guy. It's obvious na wala ka ng faith sa kanya dahil sa mga nangyari. The sooner you do this, the sooner you'll move on. That is so true, mahal ko. Totoo yan. Sabi naman ni Villa Senior, good morning po. Ganyan po talaga pag nasira na po ang trust. Mas maganda po na hiwalayan mo na lang po ang boyfriend mo kasi lagi silang mag-aaway at wala silang peace of mind. So true. Perfect. Sabi ni Winifredo, good morning DJ Lindsay watching from Cebu City. Congratulations! Sabi ni Lazatin, kahit mahal mo at nalaman mo na ngayon na madalas kayong mag-away, maghiwalay na lang kayong dalawang. Wow! Diba? Sabi ni Marife, natawa ako sa animal ka. Diba DJ Lindsay, nakalimutan ko tuloy yung sasabihin ko kay Ating nang dahil sa animal na yun. Isang A naman dyan. A! Diba? Shoutout muna sa lahat po na naka-duty sa Minute Burger. May delivery na ba ang lahat? Kami kasi wala pa. Hindi namin kasalanan doon. Hindi kasi namin alam ni Toby kung ano yung lasa ng mga burgers dyan. Oo. Tikim nga. Tikim nga. Gusto mo yun? Happy 2025 kay Ablaza Naomi. Hello. So yun nga. Alam mo kung ako yan, isa lang ang rule ko kasi kapag halimbawa, sobrang heavily, massively, nasaktan ka na ng isang tao. Tapos, napipilitan ka na lang. Kumbaga may conditions ka sa sarili mo kung patatawarin mo siya. Patatawarin ko siya pero dapat ganto ako. Patatawarin ko siya pero dapat ganto siya. Once na may ganon ka na sa sarili mo, ako rule ko lang to sa sarili ko ha. Once na may ganon na ako, I'm totally leaving the relationship. Wow! Alis na ako. Kasi ako naniniwala ako na hindi na ako pwedeng magtiwala ulit ng 100% sa kanya kapag ganun yung nangyari, kapag nalamatan na yung tiwala ko sa kanya. I'm not saying na hindi pwedeng magbago ang isang tao, mapalalaki o mapababae. Of course, pwede silang magbago. But then again, yung standards, nasa sayo yan. 'Di ba? Nasa sayo yan. Mas kilala mo kasi yung sarili mo. 'Di ba? Alam mo kung paano ka mag-heal, alam mo kung paano ka madismaya sa isang tao, alam mo kung mababalik ba yung faith, yung tiwala mo sa kanya. Pero kung ikaw mismo meron kang doubts sa isip mo, 'di ba? Meron kang mga resistance, 'di ba? Meron kang resistance sa sarili mo na baka kasi hindi niya na ako seryosohin pa o baka lokohin niya lang ulit ako sa mga susunod na pagkakataon. Baka ulitin niya lang 'to. May baka 'di ba? May baka. So hindi ka sure. Kapag ako ganyan, leave na lang ako. 'Di ba? Alis na lang ako dun sa relationship kasi baka mamaya, 'di ba, may baka na naman ako. Mamaya, masaktan ko lang siya along the way. 'Di ba? Baka mamaya masumbatan ko lang siya. 'Di ba? Ang goal namin is ayusin yung relationship pero baka along the way, while we do the process, masumbatan ko lang siya sa lahat ng mga ginawa niya. 'Di ba? Wow! Baka makalimutan ko na tinatry niya magbago at makalimutan ko na tinatry namin ayusin tong relationship. Masaktan ko lang siya. 'Di ba? Kasi fresh pa yung sakit Ang masasabi ko is, i-heal mo muna yung sarili mo. Walang masama kung humingi ka ng space dyan sa jowa mo kasi nagkamali siya. 'Di ba? Pero ikaw, i-heal mo muna yung sarili mo. Ayusin mo muna yung nasaktan na part ng sarili mo. 'Di ba? Kung if it demands na ikaw ay lumayo, step out of that zone muna, alis ka dyan. 'Di ba? Kasi ikaw lang talaga makakaalam kung paano mo aayusin, paano mo i-mend yung broken heart mo. Tapos kung talagang gusto niya na, alam mo yun, habulin ka pa rin after lahat ng nangyari, talagang gusto ka pa rin niya i-pursue after everything, edi gawin niya yon, but on your terms, 'di ba? Hindi yung tipong gusto niya pumasok ulit sa buhay mo, gano'n na lang basta na lang siya papasok sa buhay mo, hindi. On your terms na. Kasi may ginawa na siya na hindi mo nagustuhan 'Di ba? Kung gusto mong hindi mo na siya kausapin, i-block mo siya. 'Di ba? Ngayon, kapag dumating yung time na gusto ninyo na i-work out ang mga bagay-bagay, make sure na fully healed na kayong dalawa. So that hindi ninyo masaktan yung isa't isa along the way. Wow! Hindi kayo magkasumbatan. Pinatawad kita nung nagkamali ka. Dapat hindi na lang kita pinatawad. Yung mga ganyang bagay. Yung tipong pag mag-aaway kayo, lagi ninyong i-bring up yan. Lagi ninyo
yung pag-uusapan yung pagkakamali ng lalaki at yung pagpapatawad mo sa kanya na para bang utang na loob niya sa'yo na pinatawad mo siya. Pero ang katotohanan, ginusto mo na patawarin siya. 'Di ba? Eh may choice ka rin naman na mag-heal muna habang pinapatawad siya. Choice mo yun eh. So dapat walang kung ano mang tawag dito, pagnunumbat of any sort. Sabi ni Jeric, mauuna pa atang maayos yung audio sa live back yung relasyon ni Sir. Talaga ba? Sabi naman ni Asa, move on, buti nga di ka pa kasal, at least nakita mo na agad. Ang tunay niyang kulay, love yourself. Totoo. Mahirap lalo na pagkasal na kayo tapos, iba na yung iba na yung responsibility sa isa't isa. But then again, yun ang sinasabi ko, kapag nasaktan, ihilang sarili. If it demands you to be out of that relationship, pwede go, alis ka dyan sa relationship na yan. Basta heal yourself, love yourself. You deserve to be loved. Diba? Sabi ni Ablaza, yung trust ng boyfriend ni Sender, uy, ano ba kayo? Inaayos. Inaayos. Wag kayong dyan. So, I wish you well, Jella. I wish you well. At, kung mahal na mahal mo pa talaga siya, well, take this as another challenge in your relationship. So, there will always be two sides, eh. It's either umalis ka dyan kung ayaw mo na ng stress, or take this as a challenge sa relationship ninyong dalawa. Maaaring ito yung isa sa maraming rocky roads na pwede ninyong daanan, yung mga challenges na dadaanan ninyo para maging happy ending kayong dalawa. Kasi lahat naman ng relasyon may pinagdadaanan eh, 'di ba? May mga challenges na you guys have to overcome para masabi ninyo in the future na we made it. Ang daming mga pagkakasala, ang daming pag-iyak, ang daming sakripisyo, pero we made it. Now we're here. Wow! Ganyan. Nasa sa inyo yan. Bahala kayo sa buhay ninyo. Matanda na kayo. So, there again. Kasi, sa lahat ng mga sinabi ko, malalaman mo doon kung alin, what truly fits you, 'di ba? Kung alin doon sa dalawa yung pwede mong sundan. Kasi mas kilala mo yung sarili mo, and definitely kilala mo yung boyfriend mo, alam mo kung magbabago siya, or alam mo kung, kung sablay yung mga sinasabi niya sa'yo. Ikaw din naman ang masusunod at the end of the day. 'Di ba, Jella? Thank you very much. And kung meron ka pa ring story na gustong i-send in dito po sa ating program, sa programang wala kayong matututunan, pero meron po kayong mararamdaman. Wow! Send nyo lang yan sa akin, Lindsay1067 on Facebook, facebook.com/Lindsay1067. 9:25 in the morning. This is Paulette with the song Sayang na Sayang. Ang lahat ng embutido at minudo ang pinakain ko sa'yo nung bagong taong, lolokohin mo lang pala ako. Ang tibay, be! Wow! Hanggang